Ang biblikal na Garden of Eden. Matagal na ang pinagtatalunan ng mga scholar, historians at archaeologists kung saan talaga matatagpuan ang hardin ng Biblia. Ang detalye ng Genesis ay, ito ang paraiso kung saan nanirahan sina Adan at Eva. Sinasabi rin sa Biblia na may 4 na ilog na dumadaloy mula sa isang pinagmulan, ang Pishon, Gihon, Tigris at Euphrates, na siyang naging dahilan kung bakit maraming haka-haka tungkol sa posibleng lokasyon nito ang nagsilabasan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagpahayag kamakailan lang ang isang sayantipiko na natagpuan na nila kung nasaan ang paraiso, pati ang mahiwagang Tree of Knowledge. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Hindi na mabilang ang mga naglabas ng kanilang mga pruweba tungkol sa tumpak na lokasyon ng Garden of Eden. Yung iba ay nagsasabi na nasa Indonesia daw, yung iba nasa China, meron namang naniniwala na nasa Pilipinas malapit sa Palawan. Meron din namang lumabas na ulat na ang hardin ay nasa Africa at meron pang nagsasabi na nasa bansa ito ng Turkiye. Ano't ano pa man ang mga magkakaibang paniniwala hinggil sa Garden of Eden, ang pagtatalo ay palagi lamang sa pagitan ng mga relihiyoso. Subalit kamakailan lamang ay may nagpahayag na sayantipiko na mukhang magpapasabog sa mainit na pagtatalo. Bagamat tumpak ang paglalarawan ng Biblia sa mga detalye ng hardin, ito ay ang naging sanhi ng mga debate. Mababasa sa libro ng Genesis, 2 kapitulo, mula sa 10 berso. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted, and became into 4 heads. The name of the first is Pison, and that is, it which compassed the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of that land is good. There is bdellium, and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compassed the whole land of Ethiopia. And the name of the third river Hiddekel. That is, it which goes towards the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Sa Biblia ng Authorized King James Version, may mga ginamit na katagang medyo malalim. Subalit kung babasahin ay ang salita ng Diyos na Biblia, marahil ay mas mauunawaan ng husto. At ito ang sabi. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havilah, kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango ng bdellium at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadalo ito sa buong lupain ng Cush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadalo ito sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Malinaw ang pahayag sa Tagalog ng Biblia na nagtanim ang Diyos ng isang hardin sa silangan, sa isang lugar na tinawag na Eden, at may ilog na dumadaloy mula roon para diligan ang hardin. Pagkatapos, nahati ang ilog sa 4 na sanga, ang Pishon, Gihon, Hiddekel o Tigris at Euphrates. Ayon sa Genesis, ang Pishon ay dumadaloy sa lupain ng Havilah, kung saan may ginto at mabangong dagta o katas. Ang Gihon ay umiikot sa buong lupain ng Cush.
Tapos, sinabi na ang Tigris ay nasa kanan ng sinaunang Assyria, ngayon ay Iraq. At ang Euphrates ay binanggit pero walang dagdag na paliwanag. Dahil sa payag, iniisip ng marami na maaring nasa sinaunang Near East ang Eden o sa gitnang silangan, kung saan naroon pa rin ang 2 sa 4 na ilog. Kung pagbabasihan ay ang mga ilog na binanggit, walang duda na may tuturo ang tumpak na lokasyon ng hardin. Mapapansin sa mapa na dumadaloy pa rin ang ilog ng Tigris sa kanan ng Iraq at ang ilog ng Euphrates. Pero yung Pishon at Gihon ay wala na. Dahil dito, pumulusok ang sangkaterbang pagtatalo. Base sa interpretasyon ng Genesis, a river went out of Eden and became into 4 heads. O may ilog na dumadaloy sa hardin ng Eden, tapos ay nagsanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang karaniwang lokasyon ng Eden na tanggap ng marami ay sa bansang Iraq. Dahil ayon sa mapa, doon sa ibaba ng bansa, nagtagpo ang mga ilog. Subalit sa tagal ng panahon, ang ilog Pishon at Gihon ay natuyo. May mga tumutol sa paniniwala na ang Garden of Eden ay nasa Iraq. Dahil din ito sa pinahayag ng Genesis na ang ilog na dumaloy sa hardin ay nagsanga-sanga sa 4 na ilog. Kontra sa paliwanag na nasa kanan ng Iraq ang hardin dahil doon nagtagpo ang mga ilog at hindi naghiwalay. Medyo baligtad. Lumalabas na ang tunay na Eden ay nasa bansang Turkiye. Kung titignan nga naman ang mapa, sa Turkiye nagsimulang maghiwalay ang mga ilog ng Tigris at Euphrates. Pero yung Pishon at Gihon katulad ng sabi ng iba ay wala na dahil sa tagal ng panahon ay natuyot. Sinabi din ito sa The Medium na yung lugar na tinatawag nilang Göbekli Tepe ay ang pinaniniwalaang lokasyon ng Garden of Eden. May punto ang paliwanag pero hindi lahat ay naniwala. Noong taong 1914, isang libro ang lumabas na ikinamangha ng mga taga-China. Ang sumulat nito ay isa ding Chinese, isang matapang na revolusyonaryo, matalinong inventor at magaling na manunulat, si Chi Chan Tai. Ayon sa kanya, nasa Central Asia raw ang Garden of Eden, sa rehiyon ng Pamir Plateau, malapit sa boundary ng China, Afghanistan at Tajikistan. Kilala rin ang lugar bilang Roof of the World dahil sobrang taas nito. Naniniwala si Che na tugma ang lugar na iyon sa paglalarawan ng Biblia sa Eden. Doon ang sinasabing ilog na lumalabas mula sa Eden at nahahati sa 4, ang Pishon, Gihon, Tigris at Euphrates. Ayon sa kanya, ito ay base sa kasaysayan ng China at mga sinaunang mapa. Pinariingan pa ni Che ang kanyang nadiskubre. Sinabi nito na during my study of the Bible and ancient Chinese history, on Sunday the 25th of October 1914, I discovered a clue to the unraveling of the mystery, and it suddenly dawned upon me, like a flash of light, that the cradle of the human race was not where it is now reputed and believed to be, but in Chinese Turkestan, in the plateau of Eastern Asia, and also that the Chinese race originated there. Sa madaling sabi, natuklasan ni Che na ang totoong lokasyon ng Garden of Eden ay nasa Chinese Turkestan, ang probinsya ng Xinjiang sa China. Sinabi din ng autor na ang lahi ng Chinese ay doon din nagmula. Ibig sabihin, ang mga Inchik ay direktang lahi ni Adan at Eva. Meron ding naniniwala na ang Garden of Eden ay nasa Indonesia. Sa Atlantis, Java Sea, sinabi na ang Garden of Eden ng Biblia ay nasa isla ng Kalimantan. Ayon dito,
May ilang detalye na nakalimutan ng mga eksperto, kaya nasabi nilang nasa gitnang silangan ng hardin. Pero ang 4 na ilog ay wala daw sa Iraq. Ang mga ito ay nasa isla ng Kalimantan. Ibig sabihin ng mga Indonesian ang direktang lahi ni Adan at ni Eva. Ang Africa din ay isa pang pinaniniwalaang lokasyon ng hardin. The original name of Africa was Alkebulan. Our continent was named Alkebulan because it was the original home of all mankind. This is what the Bible refers to as the Garden of Eden. The Garden of Eden was located in Alkebulan, in the region known presently. Ayon dito, ang Eden ay nasa kontinente nga ng Africa. Kamakailan lang nagpahayag ang isang scientist na si Dr. Konstantin Borisov at sinabi na kanyang natuklasan kung saan talaga ang Garden of Eden, pati ang Tree of Knowledge. Wala sa Iraq, wala din daw sa Turkey, wala sa Indonesia, at wala din daw sa China, wala sa Africa, at wala din sa Pilipinas. Inulat ang kanyang nadiskubre sa The Mirror na pati ang Tree of Knowledge na ayon sa Biblia na nasa gitna ng hardin ay na-discovered niya. Base sa kanyang pagsusuri, na tama ang dating iminungkahi ni Flavius Josephus na ang Tree of Life ay dating nasa Giza ng Ehipto. Ipinaliwanag ni Dr. Konstantin Borisov na tugmang-tugma raw ang mga makasaysayang ilog na nagmula ang mga ito sa ilog ng Nile. At gamit din niya ang impormasyon mula sa mga medieval world map katulad ng Harrisford Map-Amundi. Ayon sa Jewish Antiquities na isinulat ng tanyag na historian na si Flavius Josephus, na this garden is watered by a single river, whose stream encircles all the earth, and is parted into 4 branches. Tapos sa bandang huli, sinabi ng historian na, lastly, Gihon, which flows through Egypt, means that which wells up to us from the opposite world, and by Greeks is called Nile. Ayon sa historian, ang ilog ng Gihon ay dumaloy sa bansang Ehipto at ito ang River Nile. Sa mga hindi pamilyar, ang ilog ng Nile ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Base sa National Geographic, dumadaloy ang ilog Nile ng mahigit 6,800 na kilometro bago ito bumuhos sa Mediterranean Sea, at ang ilog Nile ay nasa Ehipto. Kumpirmado rin ni Dr. Konstantin ang tumpak na lokasyon gamit ang Harrisford Map-Amundi, isang misteryosong mapa na ginawa noon pang medieval period na nagsasabing ang Garden of Eden ay kung nasaan ang Giza Pyramid. Natuyot na lang ang lugar paglipas ng panahon. Kung pagmamasdan ng Map-Amundi, nakaukit doon ang lokasyon ng hardin, pati ang 4 na ilog at katawang tubig na nakapalibot sa tila isla. Kumalat sa balitaan ang kakaibang paliwanag ng computer engineer sa Archeo News at sinabi ngayon lang buwan ng Mayo 2025 na tinuro nga ng isang computational analyst na si Konstantin Borisov na ang Garden of Eden ay kung saan nakatirik ang Giza Pyramid. Ilang detalye ang pinagbasihan ni Dr. Borisov bukod pa sa pahayag ng Genesis. Tuluyan ang kumalat ang balita, hindi lang sa mundo ng mga relihiyoso, pati sa scientific community. Ayon sa New York Post, nakakabigla ang bagong pahayag ng scientist hinggil sa lokasyon ng Garden of Eden dahil hindi ito inaasahan ng marami, lalo pa at mula sa isang scientist na gumamit ng sinaunang kasaysayan at isang medieval map upang tuntunin ang mailap na hardin. Siyempre, kung natagpuan na ang Eden, ibig sabihin lang ay natagpuan na din ang 2 mahiwagang puno sa gitna, ang Tree of Knowledge at ang Tree of Life. Sa News Express, ganun nga ang sinabi, na nadiskubre ng sayantipiko ang lokasyon ng hardin, pati ang mahiwagang Tree of Knowledge na binanggit sa Biblia. Anong aral ang mapupulot dito?
Ang totoong lokasyon ng Garden of Eden ay matagal na ang pinagtatalunan. May mga nagsasabi na ito ay nasa Indonesia, yung iba sa China, at yung iba ang sabi ay sa Pilipinas. Meron din sa Africa at Turkiye. Pero mukhang nalutas na ang debate. Ayon sa pahayag ni Dr. Konstantin Borisov, ang pruweba ay si Flavius Josephus at ang mapa mundi ng Heresford. Marahil sa inaharap malalaman natin kung tapos na nga ang paghahanap sa lokasyon ng Garden of Eden o mas lalo pang iinit ang pagbubungkal. Hindi ba't ang sabi, "Seek and you shall find." Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.